videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, our one big powerful message is this: create your destiny. Pakiulit nga yun, create your destiny. May magjowa, sabi ng babae doon sa jowa niya, gusto kong malaman kung compatible tayo. Anong horoscope mo? Sabi nung lalaki, anong horoscope? Horoscope, yung parang ako, Cancer. Mga ganun. Ikaw, ano sa'yo? Almoranas, mga ganyan. Tingnan natin kung magkano tayo. Yan, nag-break sila agad. Tayo, mahilig tayo sa horoscope, to determine our destiny. Diba? Mahilig ka magpahula. Pupunta ka sa manghula, ibibigay mo yung kamay mo. Ay, grabe. Pag gumanon yung manghuhula, takot ka na agad eh. Ay, naku. Gaganon pa. Ano po yun? Ay, naku, basta. Mag-ingat ka na lang, ha? Gaganon yung manghuhulas. Ikaw naman, mag-iingat ka naman. Wala namang sinabi sa yung kapalaran mo, di ba? Mahilig tayo sa pamahiin para ma-determine natin yung kapalaran natin. Makakita ka ng itim na pusa, sisisihin mo pa. Kasalanan ba niya na maitim siya? Nagsi-self-pity na nga yung pusa eh. Kasi maitim siya, tapos ikaw dinagdagan mo pa. Diba? Ganun tayo, diba? Yung destiny natin, inaano natin sa mga pamahiin, sa kung ano ka man, diba? Alam nyo, ako po, hindi po ako naniniwala sa horoscope, hindi po ako naniniwala sa manghuhula, hindi po ako naniniwala sa pamahiin. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Malas yun. O, sige, yung mga nakagets. Yan, alam nyo na yan. You see, mas naniniwala tayo that we have a God who is so generous and loving. Amen ba tayo dyan? Yun ang pinaniniwalaan natin. Meron tayong Diyos na mapagbigay, meron tayong Diyos na mapagmahal. Diba? In fact, sabi nga niya, create your destiny. Pinagpipili niya tayo. Ano ang gusto natin? Blessing o curse? Tanungin ko kayo, anong gusto nyo? Blessing o curse? Pwedeng sirin ha. Tingnan natin mamaya. Sabi niya, create your destiny. Pakitaas ang kanang kamay. Tapikin ang katabi sa kanan. Sabihin mo, create your destiny. Itaas ang kaliwang kamay. Kaliwa naman, mabilis. Tapikin ang nasa kaliwa. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang destiny ko. Next. Gulat siya. Ah, talaga? Hindi. Patay tayo dyan eh. O pag hindi mo asawa yun, huwag mong sabihin yun. Ha? O. Now, our one big powerful message is this: create your destiny. Ipagpatuloy natin yung kwento. Ha? Ano ulit yung first option na sinabi ni Brother Marlo? Life. Ito yung second option. Death. Sabi ko, bakit napunta sa akin yung death? Parang mahirap pa. Death. Eto, si Moses, nilista niya lahat ng mga curses. Okay, so babasahin natin. Sabi ni Moses, kung yung mga Israelites daw ay naging unfaithful, matikas ang ulo sa Diyos, ito ang sinabi niyang mangyayari sa kanila. Basahin natin. But if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Grabe. Moses gives a list of curses. Nagbigay siya ng listahan ng curses which is exactly the opposite ng mga blessings na nabanggit kanina. And ang pinaka-na-emphasize ay ito. Ang pinaka-na-emphasize na curse ay ito. A nation conquering Israel. Yun yung pinaka-na-emphasize doon sa curses. And na-fulfill yan nung Babylon, Assyria at Rome. Na sakop nila ang Israel. Now, let me share with you something curious o yung katakataka about Deuteronomy 28, chapter 28. Yung tipong magtataka ka talaga. Yung tipong mapapaganito ka. Ito po yun. Are you ready? Yes. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba?
Eto yun ha, dito tayo magtataka. Okay? The list of blessings doon sa Deuteronomy 28 are 14 verses long. 14 verses yan yung listahan ng blessings. Pero yung listahan ng curses, 32 verses long. Mas mahaba yung sa curses. Di ba kayo nagtataka, bakit mas mahaba yung curses? Ito lang yung blessing. The curses are double the blessings. Di ba nakakatakot yun? Mas marami yung curses eh. Now, hindi lang yun. If you read the curses, okay, mamaya sa bahay nyo, basahin nyo na lang. Kung babasahin nyo yung mga curses na yon, they are terrifying. Yung tipong pwede mong gamitin sa horror movies. Bigyan ko kayo ng sample ng mga curses. Isa sa mga curses ay ito. Kapag dumating ang taggutom, people will become cannibals. Mothers will eat their babies after birth. Curse yun. Pag hindi mo sinunod ang Diyos. O di ba pang horror? Di ba cannibal? Mababasa niyo in Deuteronomy chapter 28 verses 56 to 57. Grabe, di ba? Sabihin niyo nga, grabe. Now, Brother Bars, bakit ganun yung mga curses? Why are the curses so petrifying? Una sa lahat, anong ibig sabihin ng petrifying? Wala lang, gusto ko lang gamitin. Nag-google ko lang, yung gandang gamitin. Petrifying. Pero bakit ganun yung mga curses? Nakakatakot, Brother Bars. Listen to this, listen to this. Huwag niyong palagpasin to. Kung babasahin niyo yung mga verses na yon, gamit yung modern eyes nyo, ibig sabihin, yung modern ninyong pagkakaintindi, nakakatakot yung mga yon. At iisipin mo na ang Diyos, cruel. Sa Pangasinan, masibag. Diba? Kung ang gagamitin mong lens or pag-intindi ay yung modern, talagang, ay grabe naman si Lord, nakakatakot. But, the authors of Deuteronomy were simply mirroring. Sabihin nyo nga, mirroring. Ano yung mini-mirror nila sa sinulat nilang yan? Eto po, they are mirroring how most Near Eastern covenants were written noong mga panahon na yon. Ibig sabihin, ganyan kasi magsulat ng covenants ng pagkakasundo yung mga bansa nung panahon na yon. Ganyan sila magsulat. Yung ganyang style, ganyang format. Covenant to express their pagkakasundo or their treaty. Yung covenant nila, ganyan ang nakasulat, ganyan sila magsulat, yan ang format nila. So, minirror lang yon, ginaya lang yon ng mga author ng Deuteronomy. Ang standard covenant ay mahabang listahan ng mga curses para ma-express na seryoso ang bawat bansa sa pagkakasundo nila. Nasusundan niyo ako? Kaya talagang grabe yung mga curses kasi para ipakita sa'yo, oh, seryoso ako dito sa pagkakasundo nating dalawa. Now, in copying this format, yung nagsulat ng Deuteronomy, para bang ang sinasabi niya, oh guys, listen to this, please. Hindi ito laro ha. Yung covenant nyo sa Diyos, hindi ito laro. Seryoso to. You really decide your destiny. Yung choice ay makakaapekto sa'yo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo sa tuhod, buong pamilya, buong angkan. So, ganun ang sinasabi nung author ng Deuteronomy. Nasusundan niyo ako? Kaya ganun na lang ka, quote and quote, grabe yung mga curses. Siya nga pala, yung mga curses na binanggit sa readings natin ay hindi yung parang ang Diyos ganito. Oh, hindi ka sumunod. Hindi sumunod. Kidlatan. Mga ganun. Hindi ganun, ha? Bigyan ng kidlat yan. Mga ganun. Hindi ganun yung punishment. Hindi ganun yung curse. Okay? Hindi niya, parusahan natin yan. Hindi sumunod. Hindi ganun ang Diyos, ha? Hindi po ganun. Sabihin nyo, hindi ganun. Here's my personal belief. Okay? Ito pa yung paniniwala ko. God doesn't need to punish us. Hindi na. Bakit? Because sin is its own punishment. Yung kasalanan mo, punishment na yun eh. Yung kasalanan na commit natin, punishment na natin yun. God simply respects our decision to do things our way. Nire-respeto niya kung anong desisyon mo. Kung pinili natin ang buhay na wala siya, He will allow it. He will allow it. He will remove His presence
sa buhay natin. At kapag nangyari yon, babalik tayo sa chaos. Gugulo ang buhay nyo. That's why listen to this. Pag ikaw nasa community na, huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Kasi pansinin mo, kahit na your community is not perfect, lahat naman, pero pansinin mo pag umalis ka, gugulo ulit ang buhay mo. Gugulo. That's why I always say this, pag nasa community ka na, whatever community it is, huwag mo nang i-detach ang sarili mo. Yes, your mga kasama are not perfect also. But kaya ka nga nasa community dahil hindi dahil sa kanila, dahil sa Diyos. Because if you will decide na ayoko na, bang, balik, chaos, gulo ang buhay mo, believe me. At yan ang sinasabi ng verse na yan. In the Bible, listen to this, a curse is God allowing the bad consequences of our bad decisions in the hope that we change our ways. That is a curse. Inaalaw ng Diyos yung bad consequences ng mga bad decisions natin, hoping that one day magbago tayo. When we choose to grab blessings in our own terms, na, ayoko nang may ganyan. Mayabang ka nga. Hindi, kaya ko to. Take matters into your own hands. You trust your own wisdom, not the wisdom of God. Alam mo bang pinipili mo ang curse? Kahit sabihin mo sa akin ang pinipili mo blessing. Pero kapag ganun ka, you are choosing curse. Kaya nga tinanong ko kayo kanina, anong gusto nyo? Blessing o curse? Blessing! But listen to this. When you choose na, ayoko, hindi ako bubunta, I will live my life separate sa Diyos, that's curse. Because a life without God is chaos. It's chaos. Ang nakakalungkot lang, kung babasahin mo yung buong Bible, yung mga Israelites, anong pinili? Curse. Bakit? Ang titigas ng ulo. Ayaw makinig kay Moses. Ipilit day gabay da. Ayaw nilang makinig doon sa leader nila. Hindi, ayaw namin makinig sa'yo. Dito kami, ito yung mas alam namin. They chose curse. Sa speech ni Moses, meron siyang sinabi, ginawang something weird. Ano yun? Tanin niyo kung ano? Ito. Predict niya that in the future, the Israelites will fail God and be exiled out of the promised land. Predict niya yan na, isang araw kayong mga Israelita, mawawala kayo dito sa promised land kasi hindi kayo susunod sa Diyos. Ito, sabi niya, basahin natin. In the future, when you experience all these blessings and curses I have listed for you, and when you are living among the nations to which the Lord your God has exiled, sabihin niyo exiled you, take to heart all these instructions. Now, listen to this. Huwag niyong palagpasin to. Perhaps God will speak to you here. Alalahanin natin yung 5 libro ng Genesis to Deuteronomy. Naalala niyo, pinag-aralan natin yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung 5 books, first 5 books of the Bible. Now, yung 5 first books of the Bible, nasulat yan centuries earlier. Okay, centuries earlier. Now, nakumpleto lang yun na maisulat nung kasagsagan ng Babylonian captivity. Ibig sabihin, yung mga unang readers nito, nung 5 books na yon, yung mga unang readers na to, ito yung mga na-exile sa Babylon, mga pinatapon sa Babylon. Wala na sila sa promised land. Nangyari yung prediction ni Moses? Nangyari, hindi. Nangyari. Nasusundan niyo pa ako? Ang nakabasa nito, unang nakabasa to, yung mga na-exile na. They were living in the middle of the curse. But this is where Moses gives them powerful hope. Sabihin niyo, hope. If you need hope, listen to this.
sabi niya ni Moses, basahin natin, if at that time you and your children return, sabihin niyo nga return, to the Lord our God, and if you obey with all your heart and all your soul, all the commands I have given you today, then the Lord your God will restore your fortunes. Kung magbabalik loob ka, kung magbabalik loob sila sa Diyos, makakawala sila sa curse at makakapasok ulit sa blessings. Why? Ask me why. Because God is the God of second chances. That's why kinakampanya namin to. Pag nagkamali ka, kinakampanya natin na, syempre kung nagkamali ka, lumayo ka sa Diyos, medyo magulo na yung buhay mo, kinakampanya namin na mag-confess ka. For you to enter again, blessing. For you to enter, yung favorite line ni Nika, the state of grace. Yung second chance na tinutukoy natin may pangalan. Mamaya i-share ko sa inyo. But let me tell you this. Choosing, listen to this, choosing and doing are two different things. Yung choose tapos gagawin, magkaiba po yan. Hindi ibig sabihin, pinili mo, gagawin mo na. Hindi ganon. Magkaiba yan. Yung choosing tsaka doing. Kahit na alam na natin ang tamang gawin, ang tanong, ginagawa ba natin talaga? Oh, paisip kayo, no? Diba? Alam mo na ang tamang gawin. Choose! Pero ang tanong, ginagawa ba natin? Minsan hindi pa rin, di ba? This is our sin nature. Nature na natin yon, tayo mga tao. That's why we need help. Desperately, we need help. We need divine intervention. Kasi hindi mo kaya ng ikaw lang. Ay, maniwala ka sa akin. Hindi mo kaya ng ikaw lang. Ang solusyon, ito ang solusyon ng Diyos, circumcision of the heart. Hindi ko natatanungin kung sino yung mga na-circumcise. Pero yan ang solusyon ng Diyos. Circumcision of the heart. Wild, di ba? Grabe, circumcision of the heart. Ang wild ng Diyos, ang wild ni Moses. Sabi niya, the Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, so that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. Bawat Jew, bawat Hudyo na circumcise, na tuli, as a sign that they belong to God. Pag nagpatuli ka noong panahon na yon, sign yun that you belong to God. Mababasa niyan sa Genesis 17. Pero iba ang tinutukoy ni Moses dito. Ako rin, na-circumcise 11 years old. And most males, ganun din, na-circumcise, di ba, natuli. Now, tinuli tayo not for religious purposes, but for hygienic purposes, di ba? And honestly, nung ako ay na-circumcise, naramdaman ko yung sakit. Ang sakit. So, kahit na may anesthesia, naramdaman mo pa rin yung injection na anesthesia, di masakit pa rin yun. Ang sakit. Diba? Now, circumcision of the heart, just like the physical version, comes with pain. Itong circumcision of the heart, tulad ng physical circumcision, may pain din. Bakit? Because it means, yung circumcision of the heart, it means giving up our self-will. Yung gusto natin. Di ba masakit yun? Sakit. Di ba? And making God King of our lives. Ang sakit nun. Circumcision of the heart means telling God, sinasabi mo sa Diyos, Lord, I cannot be good on my own. Perform spiritual surgery in my soul. Lord, hindi ko kaya ng ako lang magbago into a better person. Hindi. Kailangan kita, Lord. Kailangan kita. Now, who will perform this spiritual surgery? Talo niyo kung sino. Pero bago yan, may invite everyone to please stand. Were you blessed so far? Yes. I hope God is speaking straight to your heart. That you allow God to talk to you, to speak to you. Si Saint Paul,
Saint Paul, many centuries after nung Deuteronomy. Di ba? Ano yan? Ang Deuteronomy, Old Testament. Si Saint Paul, yung mga letters niya, New Testament. So si Saint Paul, many centuries after nung Deuteronomy, sinabi niya kung sino yung magpe-perform ng spiritual circumcision o yung magpe-perform ng heart surgery operation. Basahin natin Colossians chapter 2 verse 11. Sabi diyan, when you came to Christ, you were circumcised, but not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision. At ano yung ginawa niya? The cutting away of your sinful nature. Ang Diyos, si Jesus, performed spiritual circumcision. At anong inalis niya? Yung sinful nature natin. Anong pangalan ng second chance na sinasabi ko kanina? The great second chance is called, is named Jesus. He is the second chance. He is. Kapatid, listen to this. I want you to imagine it's just between you and God. Wala kami. Kapatid, feeling mo siguro ngayon wala kang magandang destiny. Kasi sa dami ng mga maling nagawa at desisyon mo, parang wala na akong destiny. Wala na akong magandang future. And right now, you're going through the consequences of your many bad decisions. Perhaps feeling mo ngayon ang dumi-dumi mo. Perhaps feeling mo ngayon ang sama-sama mo because of the sins that you have committed. But again, listen to God telling you, open your heart, huwag mo nang patigasin. Alam ko nasaktan ka. But today, God is speaking to you. Open your heart, receive His love, receive His blessing. Receive Him. Kapatid, makinig kang mabuti ah. Ikaw ang kausap ko dito. Listen to this. I need your 100% attention. This will blow your mind. Sa buong talk namin ni Brother Marlo, ang message namin, create your destiny. At totoo naman yun. Pero may good news kami sa inyo. Tanong nyo kung ano. There's something better than creating your destiny. Tanong nyo kung ano. God is creating a new destiny for you. That's better. Kaya ngayon, receive Him. Huwag mo nang patikasin yung puso mo. Receive His love today. Yes, you've been hurt. Yes, you've been maligned. Yes, may mga taong nakasakit sa'yo. But today, God is here telling you, receive my love. I am creating a new destiny for you. I am speaking straight to your heart. Allow God to circumcise your heart at alisin na yung kirot, alisin na yung feeling guilt, alisin na yung dumi-dumi mo kasi. No! Today, God is telling you, I love you. Receive that blessing. Right now, you feel dirty. You feel na wala ng pag-asa. You feel na tapos na. You feel na wala ka ng kinabukasan because of what you did, because of what you've done, because of your sins. But hey, listen to this. Huwag mong palagpasin to. The worst human failure cannot stop God's generosity and love for you. Hindi niya mapipigilan yun. God's mercy, not our curse, will have the last say sa buhay natin. I want to preach this with all my might. Brokenness will not have the last say in your life. No, sin will not have the last say in your life. No, instead, God's blessing. Naririnig niyo ako? God's blessing will have the last say. Will have the last say in your life. His healing will have the last say in your life. His love will have the last say in your life. Yes. You know my story. Mga nakakilala sa akin. I failed so many times. Baka kapag ikwento ko naman to, sawa na kayo eh. I failed many times in my life. Porn addict. Womanizer. And
I thought my destiny tapos na. But I believe that God is creating a new destiny for me. Still, I have struggles in life. Please pray for me. But here's the thing. Accept the fact that God is creating a new destiny for you. He is. Tanggapin mo na yun. Utang na loob. Ako na nagmamakaawa. Huwag nang patikasin ang puso mo. Of course, when we surrender our lives to God, yung transformation mangyayari. Pero of course, hindi siya overnight. Na bukas makalawa nagbago ka na, hindi. But God will change you every single day. Ulitin ko, God is creating a new destiny for you. Let Him, allow Him, give Him permission in your life. That's the only way, kapatid. And today, as we have come to worship God, just say Jesus. Tell Jesus, Lord, tara. Niwala ako. Binubuksan ko ulit ang puso ko. Tara na. I know and I will hold on to that new destiny for me. Let's worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.